Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu Rasulullah Anbiya Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, siyang nagmayari ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang sugo, alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang mapagparayang Biyernes ng tanghali at katatapos lang ng tinawag na sala ng Juma. At alhamdulillah, ang ibinigay ng tinawag na tingkadi ay ang pangunahing kahalagahan ng Islam. So yun ang buod ng topic, at bago tayo dumating doon sa buod ng topic ay una ay ang pagbati sa lahat ng mga kapatid ng mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. At ang pagbati din sa mga hindi pa mga Muslim na nasa manonood at makikinig ng lecture na ito. At sa lahat, inuulit ko ay ang kapayapaan, nawa pa rin ay ang mga ibabaw sa atin at ang pulutin ang kabutihan at iwaksi ang tinatawag na mga kalikuan o kasamaan. Pangunahing kahalagahan ng Islam. Mahirap limitahan ang tungkol sa Islam. Ilan sa mga pangunahing kahalagahan nito, ang pinakamahalagang mga paniniwala sa reliyon, mga kasanayan ay kinilala sa pamamagitan ng kung ano ang isinaad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung kaya't ang pagkalahatang kasunduan sa mga ito ay mula sa mga Muslim. Ito ay nagbibigay ng kawili-wili at paghahambing dahil ang makabago mga panahon ngayon ng mundo, kagaya ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano, ay nag-aangkin na sila ay ang tinatawag nating mga naniniwala sa Diyos. Walang pagkakatulad sa pagkakaisa ng kanilang sistema ng paniniwala. Ang mga Kristiyano halimbawa ay maraming kredo o mga kapahayagan na inaayon kay ganito, kay ganyan at ganito. Sa mga Hudyo naman ay napagkasunod ang kanilang paniniwala ay karamihan ay nababago ng pagdarating ng panahon. Dumarating ang panahon, may panibagong mga kaalaman na sa kanila ay isinasalin at hinahalin tulad sa mga nakaraan. Una ay ang mga pantas ng Islam sa mga nakaraan, kasulukuyan at yung tong hinaharap ay hindi nagbago o hindi nagdagdag ng anumang impormasyon ukol sa kung ano lang din ang kanilang nabasa, gaya ng isinaad sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga ang kagahalagahan dito sa Islam ay hindi nagkaroon ng dagdag o kaya ay pagbabago o kaya ay masasabi nating walang bawas. Ang pangunahing Islamikong paniniwala ay 6, hanggang sa ngayon ay 6 pa rin. At hindi kayang baguhin ng 7 o 8 o 9. Mahigit 1 bilyon ng Muslim ang nakibahagi sa 1,000 ng pangunahing paniniwala na ipinakilala bilang artikulo ng pananampalataya o iman. Ang mga artikulo hanggang sa ngayon, ang pananampalataya ay hindi binuulang basta, kundi ito ay may pundasyon at sistema na naaayon sa Islamikong paniniwala. Una rito ay ang talagang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paniniwala natin sa Diyos, ang pinakamahalagang turo sa Islam. Ang Diyos lamang ang dapat paglingkuran at sambahin. Gayon din, ang pinakamalaking kasalanan sa Islam ay ang pagkakaroon ng ibang pagsamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, o yung nilalagyan natin siya ng kahalintulad na hindi dapat gawin ng isang mananampalataya sa Islam.
Binugaw lang natin yung langaw. Kaya nga lahat ng Muslim sa kalipunan ng mundo, ano man ang lahi, ano man ang lipi, ay pag sinabing Allah, hindi nila pwedeng baguhin. Walang Allah 1, walang Allah 2 o Allah 3, kundi ang Allah ay Allah lamang. Kaya nga kung papakinggan lang natin o mga tao ang sinaad ng sura ng Ikhlas, na ito ay tinawag natin sa saling lahi ng saling wika ng Pilipino na dalisay na paniniwala. Una, sabi nga niya is Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah ang pinakamauhin, ang pinakamahabagin. Sabi niya is Qul huwallahu ahad. Qul means sabihin mo. Sabihin mo sa tao na ang dapat kung sila ay sasamba sa iisang Diyos, isa lang, hindi pwedeng dumami. Allahu Samad, dapat ang Diyos na kinikilala ng mga tao ay pag-aari niya ang lahat at hindi siya pag-aari ng isang religion lamang. Sabi niya, lam yalid wa lam yulad. Ito lamang ang tanging pinagkaiba sa ibang mga reliyon. Tanging Islam lamang ang naniniwala sa ganitong paraan. Lam yalid means hindi siya ipanganganak. Hindi siya magiging tao. Walam yulad, hindi siya magkakaanak ng lalaki, ni o babae, o ni anumang saling lahi ng tao. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Sinabi ni Allah, wala akong katulad sa aking mga nilikha. Maging ito man ay tao, engkanto, o hayop, o halaman, o anumang bagay na nasa loob ng mundo. Huwag na po natin pasakitin ang ulo natin para isipin pa kung ang Allah ba ay naging tao, kung ang Allah ba ay naging anak. Sapat na sa sinabi niya na siya ay walang katulad. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng maging tao. Hindi rin siya pwedeng maging espiritu, o hindi rin siya pwedeng maging hayop o anumang bagay na ihalin tulad ng tao sa kanya. Kaya alhamdulillah, ang Islam ay nagtuturo lamang ng tinatawag na kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paniniwala sa mga anghel. Ang Diyos ay lumikha din ng hindi nating nakikitang nilalang na tinawag itong anghel. O sa wikang Arabic ito ay ang malaika na walang kapaguran upang mamahala sa kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang tutol. Ang mga anghel ay pinalibutan tayo sa lahat ng oras, na ang lahat ng bagay ay may tungkulin. Ang ilan ay natala sa salita na gawa na kung paano sila naging isang anghel o kung sino sila para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So maraming itinakdang para sa ulan, para sa hangin, para sa araw, para sa mga bundok, para sa kalupaan. Tayong mga tao ay meron ding anghel na siyang nangangalaga din sa atin. Or yung dalawang anghel na nagsusulat ng ating nagawang kabutihan at nagawang kamalian o kasalanan. Ikatlo, yung sabi nga ay paniniwala sa mga propeta. 1,000 prophet. More than 1,000 prophet ang dumating sa mundong dito na ginagalawan natin. Ang iba sa kanila ay taga-mensahe lang. Ang iba sa kanila ay talagang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paniniwala dito ay pagkilala sa kung ano ang pinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila para sa tao. Halimbawa na lang dito ay ang mensahe ng unang tao, ang Adam. Ang sumunod ay ang Noah. Bakit maagang pinalasap ng Allah ng tinatawag na galit o yung ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Pagkatapos tayong bigyan ng tinatawag na buhay,
at pananampalataya ay nakuha pa rin nating tumalikod sa Kanya. Panahon ng Abraham, panahon ng Moses, panahon ng David, panahon ni Jesus, panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong mga dakilang propetang ito na may mensahe ang Allah para sa tao na kanilang pinagsikapang ipahayag ang kaisahan nga ng Allah, ang kahalagahan ng reliyong Islam. Hindi nagbago mula sa pagkakakilala ni Adam hanggang sa pagkakakilala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Allah. Hindi naging dahil makabagong panahon, ibig sabihin makabago na rin yung Diyos. Hindi po pwedeng ganon. Kung ano yung kinilala noon, siya pa rin kikilalanin hanggang sa huling tinatawag nating hininga ng buhay ng tao o ng hininga ng mundong to. Walang bagong mensahe. Iisa lang ang mensahe. Kaya nga sabi ng Allah kay Prophet Muhammad, "Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun." Na nilikha niya ang kanto at ang tao para siya ay sambahin. Wala nang ibang mensahe pa. Ika-4 ay ang pagpapahayag ng aklat ng Allah. Ito nga ay sinabi nga na ang Diyos ay hindi nakalimot sa kanyang tipanan sa kanyang mga tao. Mula sa unang henerasyon ng tao hanggang sa kahuli-hulihang darating na mga henerasyon pa ng mga tao. Na hindi siya nagkulang ng paalala at palagian siyang nandyan sa atin na para gabayan tayo sa pamamagitan nga nitong mga propeta at ang mga aklat na ang Diyos ay talagang nagbigay ng kanyang tipanan. Ang aklat na ibinigay kay Abraham, kay David, kay Moses, kay Jesus, at kay Prophet Muhammad, sa kanila nawaan lahat ng kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di na lang natin masabi kung ano nasan na yung mga naunang aklat pagkat dumating na yung huling aklat ng Allah. Ito nga po ay yung Quran. Kompletong aspekto ng pamumuhay ng isang tao. Andiyan na lahat sa Quran. Babasahin nyo na lang. Yun nga lang. Hindi nyo dito matatagpuan yung according to o yung gaya ng sinabi ni ganito, ni ganyan. Hindi. Yan ay mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagparating sa pamamagitan ng kanyang anghel na si Jibril kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama sa paniniwala nating mga Muslim ay ang paghuhukom. Lahat tayo ay daraan dito. Ang buhay sa mundong ito ay sabi nga ay parang panandalian lang. Para ka lang isang manlalakbay na nag-travel, pagkatapos ikay nagpahinga, at pagkatapos ng iyong pagpapahinga ay magpapatuloy ka ng iyong paglalakbay. Ibig sabihin, yung hiram nating buhay ay panandalian lang. Hindi ito magkakaroon ng pangmatagalan. Dati kang bata, hindi ka na natiling bata. Yung dating kabataan, hindi ka mananatiling kabataan. Ang matanda, lalo na. Paunti na ng paunti at hindi natin alam. Walang makakasabi nga lang kung kailan tayo mamamatay o kung kailan darating ang paghuhukom ni Allah, pero siya ay nagbigay nga ng mga palatandaan na ang paghuhukom ay nalalapit na. Kagaya ng ibinigay niya ng pagwawakas sa buhay ng tao, ay meron ding pagwawakas ng mundo. Sa araw na yon, ang bawat tao ay ibabangon mula sa kanilang kamatayan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hahatulan ng bawat tao ng isa-isa, alinsunod sa kanyang pananampalataya at sa kanyang mabuting o masamang gawa. Ang Diyos ay magpapakita ng kanyang awa at katarungan, makatarungang paghatol.
ayon sa pamamaraan niyang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang itinuturo sa Islam. Ang mga tumanggi sa pananampalatayang ito ay sabi nga walang hanggang kaparusahan ang kanilang makakamit sa kabilang buhay. Kahit naman ang isang mananampalataya na pagkatapos niyang nagkaroon ng paniniwala o pananampalataya ay minsan ay nakukuha pa na rin nilang tumalikod. Kaya nga, katotohanan, tama ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surah ng Infitar, verse 6. Sabi niya, o mga tao, ano ang siyang naging dahilan ng iyong pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala? Na pagkatapos mong malaman na meron palang Diyos ay nakuha mo pang tumalikod sa Kanya. Ito yung mga taong talagang nagbigay na ng halintulad sa Diyos. Ito yung mga tao na talagang wala nang kinilala kundi ang sarili nila na sila ang Diyos. Subhanallah, ito ay mga nangyari na ng unang panahon pa, hindi lang ngayong panahon natin. Ika-anim ay yung tinawag nating qadar, ang paniniwala sa tinatawag na kapasyahan. Na ang mga Muslim ay naniniwala na yamang ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapagtaguyod ng lahat ng buhay, walang maaring mangyari na hindi niya ipinagkaloob maging ito man ay masama o mabuti. At sa kabuuan ng kaalaman, ang paniniwalang ito ay nagkakaroon ng salungat doon sa mga sinabi ng tao na tayo ang gumagawa ng sarili nating tadhana. Hindi tayo Diyos. Mga alipin lang tayo ng Diyos na itakda na sa atin bago pa tayo ipinanganak sa mundong ito. Una ay ang kasarian na siyang binabago ng tao. Subhanallah. Ang laki na ng pagbabago. Mga lalaki na nais maging babae, mga babae na nais maging lalaki. Katotohanan, ang anghel ng Allah ay nagtanong sa Allah bago ilagay sa pinagbubuntis ng ating mga ina. Sabi niya, Ya Allah, lalaki po ba o babae? So ito ay depende pa rin kay Allah. Pero dahil nga makabagong panahon ngayon, alam mo na, dati-dati ang mga magulang, yung tatay, siyempre gusto nun lalaki. Ang nanay gusto nun siyempre babae para makatulong. Pero nag-switch na ibigay yung una ay babae at binigyan ng una ay lalaki. Depende. Hindi depende sa atin. Nakakatuwang isipin na kung gusto mo daw mag-anak na lalaki, baba ka sa kanan, ang babae gusto mo sa kaliwa, nagkamali, sa gitna ka dumaan. Ayan, nagkaroon tuloy ng ikatlong bahagi ang tao. Yan sabi nila. Pero sabi nga ay depende kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikalawa ay nilagay ang risk na tinawag natin yung ating magiging buhay dito sa mundo. We have no choice. Wala tayong choice kundi sumunod lamang kay Allah at magpasalamat lang kay Allah na meron binigay sa atin na kaginhawahan, kahirapan, kasiyahan at kalungkutan. Hindi tayo pwedeng mamili. Yun nga lang, kung gusto mo maging masaya, masaya ka. Kung dumating ang kalungkutan, hingi ka ng tulong sa Allah. Hingi ka ng gabay sa Kanya. Hindi eh. Pagka nakalungkot ka, ang dami mong iniisip, ang dami mong kailangan, hanggang sa dumating yung time na na-depress ka at naisip mo nang magpakamatay. Sayang yung buhay na ibinigay ng Allah. Sayang yung chance na puputulin mo na lang basta. Marami kang nakikita sa ngayon sa panahon ngayon na mas pinilipat nilang mamatay ng maaga. Hindi na inintay yung kanilang talagang nakatakda. Pero sa amin, sa Islam, kahit na sila yung nagpakamatay, nakatakda na talaga sila lumisan sa mundong ito.
Kaya nga, huwag nating unahan ang kapasyahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na itinakda rin sa atin ang ikatlo ay ang tinawag nating limitado ng buhay, kung kailan tayo malalagutan ng hininga. Salamat kung umabot ka ng 50, 60, 70, 80. Ito ay parang biyaya na rin sa atin ni Allah na natayli tayo na hanggang ngayon nagbuhay pa rin. Darin pa rin ang chance na makahingi tayo ng tawad bago man lang tayo malagutan sa mundong ito, ng mga pagkakataon na dumating man ang day of judgment, kahit papano alam mo sa sarili mo kung ano ang kalalagyan natin. Kaya nga pangunahin ding isinaad sa Islam ang tinatawag na bahagi ng araw-araw nating buhay, at ang tinatawag na ritual, paano tayo magkaroon ng tinatawag na ugnayan at paano natin maipaparating kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating tinatawag na paniniwala sa Kanya. Una rito ay ang tinawag nating shahada. Sa Islam, ito yung susi ng pagpasok sa reliyong Islam. Ang pagsabi mo ng la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, na ikaw ay magpapatotoo sa sarili mo at kay Allah, kahit hindi na kailangan ng lahat ng tao, kundi mismo ang Allah, sa Kanya ka magpatotoo, na wala kang ibang sasambahin maliban kay Allah, at si Muhammad ay paniniwalaan natin na sugo at huling propeta ng Diyos. Pagkatapos nito, tayo ay napapaloob na sa loob ng Islam. Ibig sabihin, nagpasakop na tayo. Ibig sabihin, susunod na tayo. Kaya nga, ang isinunod ng shahada ay sala. Obligado. 5 times daily prayer. May mga sunna pa tayong ginagawa. May mga panggabi tayong ginagawa o madaling araw. Yun ay bahagi ng ating pangako kay Allah. Hindi man natin ma-perfect yung lahat, pero wag nating iiwanan ang isang araw na hindi natin siya nagawa. Pang-araw-araw na pagdarasal, ang pagdarasal ay pamamaraan na kung saan ang isang mananampalataya ay nagkakaroon ng ugnayan sa kanyang Panginoon o sa kanyang Diyos. Bilang pagkain na rin ng tinatawag na hindi naman literal na pagkain, kundi yung parang sandata ng ating kaluluwa na meron itong nagiging malakas. Dahil bakit? Ibigyan natin siya ng pagkain. Binigyan natin siya ng lakas para gampanan ang lahat. At hindi ito iwaksi. Ikatlo, yung tinatawag nating zakat o kawanggawa, kung tawagin, na kinita natin sa loob ng isang taon ay maibahagi man lang natin sa mga kapatid na nahihirapan. Pasalamat nga tayo, dumating tayo sa estado na meron tayong kakayahan na kahit papaano ay hindi tayo pinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit maging mahirap, lumpo ka man, pipi ka man, bingi ka man, bulag ka man, merong risk na darating sa iyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tinatawag nating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ito ay obligado sa lahat ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Babae o lalaki, bata o matanda o ano man ang kalagayan mo sa buhay. Obligado to na magawa natin. Maliban lang kung nasa sayo kung paano mo to susundin. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo'y inutusan ng pag-aayuno upang maramdaman natin kung paano ang mga tao ay nagugutom talaga. Literal bang pagkain o literal bang pananampalatayang gutom? Kasi sabi ni Allah, sabi niya, ginawa ko, sabi niya,
ipatikim sa inyo ang fasting o pag-aayuno gaya ng natikman ng mga naunang tao, at upang kayo ay maging matatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman sinabi porket nag-Islam kami ay mga anghel o mga banal na tao na, kundi ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagganap sa kanyang mga tungkulin na inatang sa atin, gawin ang kabutihan, iwasan ang kasamaan. Napakasimpleng mga salita na siyang sanang ginagawa ng ating mga tao. Hindi yung konti lang labag agad tayo, konti lang sisihin pa ang Diyos, no? At ang ikalimang bahagi ng haligi na ito ay ang Hajj, patungo o paglalakbay tungo sa bahay-sambahan na itinayo pa ng una-unang mga tao noon sa panahon ng Abraham alayhisalam, na itayo na ang bahay na ito, na pinangalagaan lang ng mga sumunod hanggang sa dumating ang huling sugo, na iningatan hanggang sa ngayon. Sabi nga, kung meron akong maituturing, hindi dahil sa isa kong Muslim, maituturing na banal na lugar, ay wala na akong ituturo kundi ang Makkah. Kasi kahit sa unang mga kasulatan at hanggang sa huling kasulatan na Quran, ay nandun ang sinabing kung saan nakalagay ang bahay-sambahan para sa Diyos. Ito ay tinagurian nila sa English na Mecca, sinabi sa Tagalog na Makkah o Bakka o ano man ang tawag nyo sa lugar na ito. Pero sa panahon natin ngayon, ang tawag doon ay Makkah. So kung saan andun ang bahay-sambahan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sa pangunahing din bahagi ng Quran natin ay napapaloob sa tinatawag na pambungad o pang starter, parang pasimula ng Quran, kung saan nagsimula ang pagbabasa nito o ang pagbabahagi ng Quran. Ito ay sinabi na bawat isang Muslim ay kailangan natin itong memorizing o isaulo natin, sapagkat ito ay siyang magbubukas ng ating sala. Kung tayo ay may syahada na siyang nagbukas sa atin sa Islam, ay meron din namang pambukas ng ating obligadong mga sala. Ito ay ang Suratul Fatiha, ang unang kabanata na siyang pangunahing ibinahagi sa loob ng Quran, na ito ay binabasa sa bawat bahagi ng sala natin. Sa tuwing nagdarasal tayo sa Fajr, Duhur, Asr, Maghrib, Isya, andoon yung tinatawag na sala o yung sura ng Quran na ito, na sinaad dito ay sabi nga ay Bismillahirrahmanirrahim. Sabi niya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sa pasimula nito ay ang pagsabi mo ng pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang pinakamawain, ang pinakamahabagin. Ang lahat ng papurit pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng daigdig, ang hari sa araw ng paghuhukom. Ikaw lamang ang aming sinasamba, ikaw lamang ang aming hinihingan ng tulong. Gabayan mo po kami patungo sa tuwid na landas, sa landas na iyong pinagpala at hindi sa landas na nagkatamo o magkaroon ng iyong galit o pagkaligaw. Iyon ang pambukas. Yun ang dapat nating ginagawa.
Kaya nga sa pangunahing turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gaya ng ginawa din ng mga pantas o ng maalam sa mga pagtuturo tungkol sa Islam. Ang mga gawain ay hahatulan ayon sa layunin kung ano ang naging dahilan natin, anong reason natin. Sabi nga, kung gagawa tayo isang bagay, may dahilan. Kaya minsan ginagamit din yung isang salita na kapag may gusto, may may paraan. Pero pag ayaw, napakaraming dahilan na siyang masasabi na kahit na mahalata mo na talagang ayaw nila. Bakit? Inanyayahan mo sila para sa kaisahan ng Diyos, pero dinaan ka lang nila sa patawa-tawa. Okay lang. Meron pang iba is dito na kami nabuhay, dito na rin kami mamamatay. Mga salitang bibitawan ng tao na minsan ay parang walang kasiguraduhan. Hindi nga nyo talaga alam, hindi nga talaga natin alam, hindi nila rin alam, hindi lahat na alam. Tanging Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakakaalam ng lahat ng ito. Ang Diyos at dalisay, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay dalisay siyang humatol. Ibig sabihin makatarungan. Walang pagkakamali ang kanyang hatol para sa ating mga tao. Ang bahagi ng magandang pagsunod sa Islam ng tao ay hindi niya ito iiwan, hindi niya ito tatalikuran, at kahit kailan hindi niya ito bibigyan ng paghahambing na ang Diyos ay naging Ama, na ang Diyos ay naging Anak, ang Diyos ay naging Espiritu Santo. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala siya doon sa tatlo. Kaya hindi na namin pinagpilitan na isakitin pa ang ulo namin para pagdating sa ganitong bagay na usapin. Na ang isang tao ay hindi maaring maging isang ganap ang kanyang pananampalataya maliban kung ibigin niya ang kanyang kapatid at ibigin niya ang kanyang sarili at mas ibigin niya sa lahat ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, kung anong meron ka ay ibahagi mo. Huwag mo itong itanggi. At alisin lang natin sa sarili natin yung tinatawag nga na yabang at yung tinatawag ng mga inggit, selos o anumang bagay na siyang makakapag-alis sa atin sa pananampalatayang ito sa Islam. Na hindi tayo mamiminsala ng kapwa nating tao. Maging ito man ay salita, maging ito man ay gawa o anumang bagay na ikasisira ng ating mga kapatid o ng ating mga kapwa-tao. Huwag pagtuunan ng buhay dito masyado sa mundo kasi sandali lang to. Ang hinihintay natin ay yung kabilang buhay kasi yun permanente na. Wala nang masasabi pang pagbabalik pa ulit dito sa mundong ito. Kundi yun na lang ang gagawin natin doon sa kabilang buhay. Handa natin yung sarili natin na hirap natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga paniba, ang mga pangunahing Islamikong batas ng Sharia ng Islam ay una ay reliyon, ikalawa ay buhay, ikatlo ay ang pamilya, ikapat ay ang ating kaisipan, ikalima ay ang ating kakayahan o kayamanan o anong meron tayo. Ika-anim ay ang mga kasalukuyang mga pantas natin at mga maalam natin sa reliyong Islam ay sila ay ang ating pagkunan dahil sila ay hindi lalabas sa Islam at kahit kailan hindi sila tatalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pananaw ng Islam, ito ang mga mahahalagang bagay para sa ating mga Muslim. Kaya nga binigyan ng conclusion kanina ng bago magtapos ang Qadi na sikapin din natin check yung sarili natin sa araw-araw na ginagawa natin dito sa mundo. Tayo nga ba ay nakasunod sa Diyos?
Tayo nga ba ay gumawa ng utos ng Diyos o taliwas sa lahat ng mga ito? Nagawa ba nating talikuran siya kahit isang minuto ng buhay? Marami nagsasabi na nagdarasal naman sila sa gabi. Nagdarasal din naman sila bago matulog. Lahat naman ng tao nagdarasal. Lahat naman bago matulog ay nagdarasal din. Kaya sikapin na lang natin na maintindihan talaga kung ano ang reason o anong dahilan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit tayo nandito sa mundong ito at bakit niya nilagyan ng kamatayan ang bawat buhay. At least maintindihan natin ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang doon na lamang. Wa akhira dawana innal hamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa mga nanood. Assalamualaikum sa inyong lahat. Pagbati ng magandang araw ng kapayapaan ng Diyos ay sa inyong lahat.